Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Nagising ako nang maramdamang nangangawit ang aking batok dahil sa pagkakahiga. Nag-inat muna ako ng katawan pagkatapos ay bumangon na. Nakapikit akong inunat ang sarili at pinatutunog pa ang mga buto lalo na sa leeg para mawala ang ngawit. Pagkabangon ay ramdam ko pa rin ang bigat ng pakiramdam. Padilim pa lang sa labas nang mapatingin ako sa labas ng bintana. Nag-alala kong naiwan ko palang nakabukas ito, kaya ang kurtina ay parang gusto nang mahulog sa lakas ng hangin. Nilakasan ko ang aking loob para isara ang bintana nang hindi na isayaw ng hangin ng kurtina. Hindi rin ako masyadong makatingin sa labas dahil nag-iiba ang pakiramdam ko na para bang may nakatayo roon at nakatingin sa akin. Nang maisara ko na ang bintana ay mabilis akong tumakbo pabalik sa kama at nagtalukbong ng kumot. Dahil sa takot ay pinilit ko na ulit matulog. Kinaumagahan nang magising ay napagdesisyonan ko ng magwalis ng bakuran para naman kahit papaano ay mabawasan ang pangangawit ng aking leeg. Habang nagwawalis, naramdaman ko na parang may nagmamasid sa akin. Pero nang hagilapin ko ng tingin ay wala namang ibang tao. Hoy ate, ano ba? Para kang baliw dyan na palingon-lingon. Kanina pa kita tinatawag ah. Ha? Tinatawag mo ba ako? Bakit wala akong naririnig? Hello, kanina pa nga kita tinatawag eh. Ilang beses din yun. Siguro umabot na ng 10 beses. Imposible naman yan, Ana. Hindi naman ako bingi para hindi marinig yung sinasabi mong 10 beses mo kung tinawag. Napatawa na lang ako sa sinabi niya. Iniisip ko kasi na baka nagbibiro lang siya. Maloko pa naman si Ana. Wala talaga akong naririnig na tumawag sa akin pero nararamdaman kong may nagmamasid. Iniisip kong baka nga si Ana lang yun kaya hinayaan ko na. So ang ibig mong sabihin kanina ka pa nakatingin sa akin? Hindi naman ate, siguro mga ilang minuto lang kasi halos kararating ko lang din dito eh. Tapos tinawag kita ng sunod-sunod kasi hindi mo naman ako pinapansin eh. Seryoso ka? Wala talaga akong narinig. Ewan ko sa'yo ate, di bali na nga lang. So ano, tuloy ba tayo mamaya sa camping sa may tabing dagat? Oo yata, hindi ba lahat naman tayo ay sumang-ayon? Oo, edi magkikita-kita na lang tayo mamaya. Oo, mag-aayos pa tayo ng mga gamit natin yan eh. At saka sure na ba tayong 3 lang? Kaya ba natin? Kaya yan! Bakit natatakot ka ba ate? Hindi naman, nabibilib lang kasi ako sa lakas ng loob nating mag-camping sa lugar na hindi naman natin masyadong napupuntahan. Exciting nga yun ate eh. Busy din naman kasi yung mga kaibigan natin. Tapos tayo lang ang mahilig sa mga ganito. Itutuloy talaga natin to kahit iilan lang tayo ha. Sayang din kasi ang pagkakataon eh, lalo na parang ito na rin yung time natin para makapag-bonding. Matapos ang daldalan namin ni Ana, nagpaalam nga siya sa akin na uuwi na siya. Mukhang pumunta lang talaga siya para tanungin kung matutuloy kami mamaya. Nagplano kasi kaming mga magkakaibigan na magka-camping. Wala naman kaming trabaho kinabukasan dahil Sabado. Gusto rin namin na mag-enjoy kahit papaano. Bianca, bilisan mo dyan at kakain na tayo ng tanghalian. Sige po, malapit na rin po akong matapos. Dalian mo. Kanina ka pa yata nagwawalis dyan at hindi ka matapos-tapos. Masyado po kasing makalat sa bakuran natin eh. Sa tingin ko po ay dahil ito sa lakas ng hangin kagabi. Anong sinasabi mo dyan? Ang init-init kagabi, hindi pa nga ako makatulog. Hindi po ninyo naramdaman yung malakas na hangin? Wala naman. Baka nananaginip ka lang kagabi. Napaka-imposible naman nun pa. Ay nako Bianca, bilisan mo na lang dyan at kakain na tayo. Huwag mo akong kinukwentuhan para lang mapatagal ka sa pagwawalis mo. Opo. Binilisan ko na lang talaga magwalis dahil nagsisimula na naman si Papa na magbunganga. Hindi ko alam bakit ang aga niyang magtawag para kumain. Hindi naman kami ganoong oras kumakain. Ewan ko rin kung bakit hindi man lang niya naramdaman ang lakas ng hangin kagabi. Naisip kong sobrang himbing ng tulog niya. Hindi pa ako nakakaabot ng pagwawalis sa malaking puno nang biglang lumabas si Papa at hinila niya ako papasok sa bahay. Agad ko na lang ding binitiwan ng walis na hawak ko tsaka pumasok ng bahay. Kanina pa kita tinatawag. Bakit ang tagal mo? Hindi ko pa po kasi tapos yung sa may puno eh. Ang kalat pa naman doon. Sinabihan na kita na huwag kang masyadong maglalalapit dun.
Hindi mo alam kung anong meron sa puno na yun. Ano po ba kasi ang meron doon? Ilang taon na akong nabubuhay sa mundong ito pero kahit kailan hindi pa ako nakakalapit doon. Kasi po panay bawal kayo sa akin eh. Hindi lang naman ikaw ang hindi nakakalapit dyan. Dahil kahit kami ay hindi pumupunta doon dahil sa takot. Bakit kasi hindi na lang natin putulin ang puno na yun? Nakakatakot naman pala. Gusto mo bang magkagulo sa baryo natin? Magkagulo? Ano ba kasi ang meron dyan pa? Nagsimula na ang pagtataka ko at hindi ko na tinantanan si Papa sa pagtatanong. Pero umiwas siya ng tingin dahil dumating si Lola. Wala akong ideya kung ano bang meron sa puno na yon. Parang napakahiwaga naman ito dahil walang may gustong lumapit. Kaya nadagdagan ang pagtataka ko. Marami kasi ang nagsasabi na may nagbabantay sa puno na yun. Kaya huwag kang lalapit doon dahil hindi natin alam ang mangyayari. Tignan mo, wala naman lumalapit sa puno kasi nga takot ang mga tao. Sige po, mag-iingat na po ako. Hindi nyo naman sasabihin sa akin ang dahilan eh. Tatahimik na lang po ako. Kailangan mo talagang mag-ingat. Lalo na't hindi natin alam ang mangyayari mamaya, bukas o sa mga susunod na araw. Parang okay naman po ang baryo natin ah. Wala naman akong napapansin na kakaiba. Tahimik naman. Maaari sa ngayon ay tahimik pa kaya hanggat maaari, huwag natin bigyan ng dahilan ng masasamang espiritu na maghari sa ating baryo. Ilang taon na po akong nakatira dito pero wala namang kakaibang nangyayari. Bakit? Gusto mo bang may kakaibang mangyari? Hindi po yun ang point ko. Halika na at kumain na tayo. Tigilan mo na ang usapan na yan. Hindi ako nagdalawang isip na silipin ang malaking puno na hindi kalayuan sa bakod namin, sa likod bahay. Nakatapat ang punong yon sa kwarto ko. Natatanaw rin ito sa may bintana ng sala kaya kaunting dungaw lang sa bintana ay kitang-kita na ang puno. Kaya hindi na rin ako magtataka kung bakit laging nakasara ang bintana namin sa sala. Nakakakilabot pagmasdan ng punong yon dahil sa laki nito at kitang-kita rin ang mga ugat na nakalitaw sa lupa, kaya halatang matanda na ito. Mabigat sa pakiramdam kapag pinagmamasdan ang lugar na yon, kaya naman iniiwas ko na lang ang paningin ko. Maya-maya ay may dumapong insekto sa kaliwang mata ko dahilan para biglang humapdi. Aray! Ang hapdi ng mata ko! Napano ka? Patingin nga ng mata mo. Bigla na lang pong humapdi ang mata ko eh. May dumapo kasi na insekto tapos kinagat yata. Langya na insekto yan, oo. Insekto? Patingin nga kasi. Nakita kong nanlaki ang mga mata niya habang pinagmamasdan ng mata kong kinagat ng insekto. Mas lalo akong natakot sa reaksyon ng ama ko dahil gulat na gulat siya. Hinihintay ko na lang ang sasabihin niya para hindi ako kabahan. Naku po, pulang-pula na ang mata mo. Ilapit mo pa nga at nang makita ko ng maayos. Tinatakpan mo kasi ang kamay mo eh, kaya di ko makita. Ayoko na. Masakit talaga. Hindi ko nga maibukan ng maayos ang mata ko eh. Magana yata. Paano natin magagamot kung ayaw mong ipakita sa akin ng maayos? Sa sobrang sakit parang tinutusok ang mata ko. Halika nga kasi dito. Diyos ko, Bakit ba? Ano po ang nangyari? magdasal ka. Biglang nangitim ang mata mo. Anong ibig mong sabihin pa? Anong nangitim? Paanong nangitim? Tinatakot niyo naman ako eh. Hindi magandang senyalis to. Pati ang kabilang mata mo ay nagsisimula na rin mamula, kagaya nung isa kanina. Magdasal ka ng taimtim. Ang dasal ay malakas na sandata na hindi mahihigitan ng masamang kapangyarihan. Bigla akong kinabahan sa sinabi ni Papa ko kaya hindi na ako nagsayang pa ng oras. Nagdasal ako kagaya ng sinabi niya. Pagkadilat ko matapos magdasal ay kumuha ako ng salamin na tinignan ng mata ko at nakita kong normal na ulit ito. Lagi kang magdasal, Bianca, at tibayan mo lagi ang loob mo. Kung ano man ang makikita mo o mararanasan mo, magdasal ka lang. Opo, ano palang klaseng insekto ang kumagat sa mata ko pa? Hindi ko rin alam, anak. Pero palagay ko ay kagagawa nito ng mambabarang. Mambabarang? Alam kong hindi mo pa alam ang tungkol sa mambabarang. Pero meron talaga dito sa lugar natin. Nakatira lang sa malapit kaya paulit-ulit kitang papaalalahanan na mag-ingat. Opo. Matutuloy pa ba kayo mag-camping na mga kaibigan mo?
Kung wag na lang kaya. Opo, kaya mag-aayos-ayos na rin po ako ng mga gamit pagkakain para kapag pupunta po kami doon hindi po masyadong madilim. Masukal pa naman din po ang daanan doon. Basta lagi nyo lang tatandaan na huwag kayong lalapit sa nag-iisang bahay sa may bandang mapuno na looban, ha? Delikado doon. Bakit ba kasi doon nyo naisipan na mag-camping? Doon po kasi yung hindi pa namin napupuntahan. Malapit lang naman po dito yon. Kesa lalabas pa po kami ng baryo. Tsaka may dagat po doon na masarap paliguan. Siguraduhin nyo lang na mag-iingat kayo doon. Kung maaari nga hindi kita papayagan pero mapilit ka naman. Wala na akong magagawa. Mag-iingat naman po kami kaya huwag kayong mag-alala. Pagkatapos naming kumain, inayos ko na ang mga gamit na aking dadalhin. Naligo na rin ako at habang naliligo ay parang may malamig akong naramdaman na dumampi sa aking balikat. Hinaplos ko pero wala naman akong nakuha. Ipinagpatuloy ko na lang ang paliligo hanggang sa nakarinig ako na may tumatawag sa aking pangalan. 2 beses kong narinig kaya tumaas ang balahibo ko sa buong katawan at naramdaman ko rin na parang lumaki ang ulo ko dahil sa takot. Sa takot ko ay sinubukan kong tawagin si Papa pero wala akong narinig na sagot mula sa kanya. Hindi ko mapigilan ang aking sarili na hindi matakot kaya kahit bala ko pang magtagal sa banyo ay hindi ko na magawa. Nagmadali na lang akong maligo. Merong salamin na nakasabit sa dingding ng banyo namin at nang mapatingin ako doon ay may nakita akong bulto ng tao na kulay itim. Para lang itong anino dahil walang muka at nakatayo lang sa aking likuran. Bigla akong napalingon pero wala naman akong nakita. Pagtingin ko sa salamin ay wala na roon ang itim na bulto ng tao. Sa takot ko ay hindi na ako nagtagal sa loob ng banyo. Kinuha ko na kagad ang tuwalya at itinapi sa katawan ko tsaka nagmamadaling lumabas. Mabilis akong tumakbo habang takot na takot papunta sa aking kwarto. Napansin ako ni Papa na tumatakbo habang nasa kusina siya kaya naman nakita ko pang napatayo siya. Nagulat pa ako nang bigla siyang pumasok sa kwarto ko. Ano ba? Para kang bata dyan. Nagtatatakbo ka pa habang tumutulo ang buhok. Biyanka naman. Pa, may nakita akong itim na anino sa likod ko sa CR habang naliligo ako. Anong anino ang sinasabi mo? Baka na malikmata ka lang. Kung ano-ano kasi pinapanood mo eh. Totoo po, pero paglingon ko wala naman. Pero sigurado po akong may nakatayo talaga sa likuran ko kanina. Mukhang hindi na maganda na pumunta ka pa sa camping na yan. Ano po ang koneksyon ng anino sa pagpunta ko sa camping? Basta wag na. Delikado, Bianca. Hindi pwede pa, nagplano na kami at masisira ang plano na yun kapag isa sa amin ang hindi pumunta. Basta, hindi. Pero kasi pa... Huwag ka nang magsalita dyan. Kahit anong sabihin mo, hindi ka pupunta. Hindi mo alam ang delikado sa hindi. Wala na nga akong nagawa dahil ayaw na talaga akong payagan ni Papa. Hindi ko talaga siya mapipilit kapag ayaw niya. Pero ayaw ko rin naman na ako ang maging dahilan kung bakit hindi matutuloy ang plano naming magkakaibigan. Pagsapit ng oras ng usapan namin, dahan-dahan kong kinuha ang aking bag. Sumilip muna ako sa labas ng pinto ng kwarto ko para tignan si Papa. At nang makita kong wala siya ay nagmamadali akong lumabas ng bahay. Mabilis akong tumakbo pagkalabas ng bahay papunta sa aming tagpuan. Ang tagal mo ate. Saan ka ba galing? Manila? Marami pa akong ginawa sa bahay, no? Oo nga, nakita ko nagwawalis ka pa nga kanina. Kailangan munang maglinis ng bahay bago lumabas para payagan. Tara na, bago pa magdilim. Hindi naman siguro nakakatakot na pumunta doon, ano? Hindi. Dapat pala pinuntahan na muna natin ng umaga bago tayo tumuloy ngayon. Ano naman ang connect nun? Siyempre ate, para kahit papano masasabi natin na galing na tayo dito para hindi masyadong nakakatakot lalo na't paggabi na rin. Kalmado naman ang lahat. Huwag mo na lang isipin na natatakot ka kasi mas lalo ka talagang matatakot. Nagsimula na kami maglakad papunta sa may dagat. Nagtatayuan na ang mga balahibo ko dahil sa kilabot. Nanunuot sa balat ko ang malamig na temperatura ng paligid. Napatingin ako sa 2 kong kasama na naghaharutan pa habang naglalakad. Hindi nila nararamdaman kung ano ang nararamdaman ko kaya nagtataka ko. Pero maya-maya ay bigla na lang nagsalita si Ana. Sigurado ka ba na dito ang daan?
Dito yun. Bakit? Wala kuya, nagtataka lang kasi ko eh. Parang ilang beses na nating nadaanan itong malaking puno. Marami talagang ganyang puno dito. Hindi ka kasi pamilyar sa mga puno, kaya akala mo iisa lang lahat yan. Alam mo Ana, nag-overthink ka na naman. Hindi mo ba alam na nakakabaliw yan? Nagtataka lang naman ako eh. Kakanood mo siguro yan ng mga horror stories kaya kung ano-anong pumapasok sa isip mo. Tinignan ko ang sinasabing puno ni Ana habang naglalakad kami. Nakita kong kamukang-kamukha nito ang malaking puno na malapit sa bakuran namin. Nakakatakot itong tignan dahil sobrang taas at halatang matanda na rin. Pero hindi ko pa rin ipinakita na natatakot ako dahil mas lalong matatakot si Ana. Nakakatakot, parang may mga matang nakatingin sa atin. Iniisip mo kasi kaya natatakot ka. Hayaan mo lang, makakarating din tayo sa dagat. Pagdating doon, maganda na ang lugar. Dito lang talaga nakakatakot ang paligid dahil sa mga nagtataasang puno. Parang may kakaiba sa lugar na ito. Hindi niyo ba napapansin? Ikaw talaga, kung ano-ano na lang napapansin mo. Huwag ka kasing maging mapagmasid. Totoo naman ah. Huwag nga kayong maingay. Dapat hindi tayo nag-iingay sa mga ganitong lugar lalo na kapag ganitong oras. Tapos ngayon lang natin ito pinuntahan. Tama Ate Bianca. Si Ana lang naman ang nag-iingay eh. Kung ano-ano kasi ang iniisip. Hindi ko rin naman kasi mapigilan na hindi mag-isip kuya. Tignan mo naman kasi yung paligid oh. Nakakalaki ng ulo. Shh! Huwag ka nang maingay dyan. Hindi na kami nag-ingay. Tahimik kaming naglakad hanggang sa narating na namin ang tabing dagat. Medyo madilim na rin ang lugar dahil paggabi na. Pero payapa na ang paligid. Ang dahilan kung bakit namin gustong puntahan ang lugar na ito ay dahil maganda dito kapag pasikat na ang araw. Finally! Nakarating na rin tayo! Parang may nagmamasid sa atin. Napapansin niyo rin ba? Hoy ate, nananakot ka eh. Hindi ko na nga pinansin ang paligid eh. Tapos ikaw naman ngayon. Tinitignan ko lang kung takot ka pa. Dahil kung hindi, tatakutin ulit kita. Hindi na kailangan. Hindi naman pala nakakatakot eh. Tsaka maganda dito. Gusto ko ang dagat. Maganda raw talaga dito lalo na kapag paumaga na. Tapos masarap magbabad sa tubig ng dagat kasi maligamgam. Oo, tama ka. Masusubukan na natin yan. Kaya huwag ka na masyadong matatakutin ha. Hindi mo mai-enjoy ang lugar. Gayahin mo si Haris oh. Takot yan pero hindi niya lang pinapahalata. Ha? Ako pa talaga ha? Ako nga nagsabi na dito tayo pumunta eh. Ako na naman ang binuli nyo ha. Tulungan nyo na nga lang akong buuin itong tent. Oo nga pala. Pagtulungan na lang natin para mapadali. Pagkatapos naming buuin ng tent, nagdesisyon na rin kami na gumawa ng campfire para may liwanag kami at panlaban na rin sa lamig ng paligid. May nararamdaman naman akong kakaiba sa paligid pero hindi ko nalang pinansin para hindi matakot si Ana. Isa pa, naisip ko na baka dahil lang yon sa pagtakas ko kay Papa kaya kinakabahan ako. Tahimik na kaming kumakain nang magsalita si Haris. Gusto nyo ba maglaro? Pas, wala namang premyo eh. Anong wala? Kailan ba ako nagpalaro na walang premyo? Tara na! Exciting to! Anong klaseng palaro ba yan? Siguraduhin mong masaya yan ha? Madali lang to. Magtatago lang ako ng isang bagay at kailangan nyong hanapin sa loob ng 20 minutes. 20 minutes? Seryoso ka ba? Bakit parang sobrang tagal naman yata nun? Kasi hindi naman natin masasabi kung makikita nyo ba yun kagad. Deal! Pero ano munang premyo? Para ganahan naman kami sa palaro mo. 3,000 pesos! Wow, seryoso ka? Aba kung ganyan kalaki ang price, edi game ako. Ate, kapag nahanap mo, hati tayo sa 3,000 ha. Pero kapag nahanap ko, sa akin lang yun, walang hatian. Aba, sinuswerte ka yata. Mas magandang wala ng hatian. Nagbabaka sakali lang eh. Hindi mo ako madadala sa pakyut mo, Ana. Excited na akong makakuha ng 3,000. Sige na, magtago muna kayo sa loob ng tent. Tapos ibabaon ko na ang gamit na ipapahanap ko sa inyo. Huwag kayong sisilip ha, walang dayaan. Hindi kami mandaraya.
Pambihira, 3 na nga lang tayo dito eh. Tapos 2 lang kami maghahanap, magdadayaan pa ba? Timang din tong si Haris eh. Papasok na kami sa loob. Simulan mo nang magtago. Sige, sige. Habang nasa loob ng tent, pinag-uusapan namin ni Ana kung anong bagay ang itatago ni Haris. Pinag-uusapan din namin kung saan banda kami maghahanap. Sabi ko na dapat ay magkanya-kanyang teritoryo sa paghahanap para walang dayaan. Pumayag naman si Ana sa plano ko. Maya-maya ay tinawag na kami ni Haris. Okay, game na. Madali lang yung mahahanap kasi malapit lang ang lugar kung saan ko tinago yun. Isang gamit lang yun, kapag may nahukay na kayong gamit, yun na yun. Hindi ko sinabi kung anong gamit yun para mas may thrill. Hanggang saan mo itinago, kuya? Mula sa may campfire at hanggang dun sa may punong yun. Nakikita nyo ba ang mataas na punong yun? Doon! Sigurado ka? Baka mamaya niloloko mo lang kami Bubugbugin ka talaga namin. Kailan ko ba kayo niloko? Itong mga to, walang tiwala sa akin. Medyo lang. O sige, wag na tayo maglaro. Joke lang, dapat malamig ang ulo mo kasing lamig ng gabi. Sige na, mag-start na kayo maghanap habang di pa malalim ang gabi. Magluluto ulit ako ng pagkain kasi siguradong gutom kayo pagbalik nyo. Yun, kaya kay Kuya Haris ako eh. Mukha ka kasing pagkain. Tara na, maghanap na tayo ng nawawalang 3,000. Ilang minuto na akong naghahanap ay hindi ko pa rin nakita ang ibinaon ni Haris. Pinagpapawisan na ako sa kakabungkal ng lupa at buhangin gamit ang tuyong sanga na kinuha ko. Pero hindi ko pa rin makita ang bagay na yon. Lahat ng umbok na lupa ay hinuhukay ko dahil sa pagbabakasakali na yun na. Pero hindi pa rin pala. Hanggang sa nagpasya akong bumalik na lang. Bakit ka pa umalis dun, Bianca? Wala naman yata dun eh. Ang bilis mo naman sumuko. Malay mo, nandun lang. Kilala kita, Haris. Alam kong hindi mo itatago yon sa mga lugar na madaling hanapin. Hindi ba pwede magbago ang isip ko? Nandun ba? Sigurado ka? Babalikan ko ulit kapag wala yari ka sa akin. Tumiretso ko sa may bandang puno na sinasabi ni Haris na hangganan ng pinagtaguan niya. Dahil hindi ko nakitang pumunta doon si Ana, kaya ako na ang pumunta. Sinimulan ko na kagad hukayin ng mga umbok na lupa na ako ang nakakita hanggang sa hinahatak ang paningin ko sa kakaibang porma ng 3 batong magkakatabi. Parang sinadya na pagtabi-tabihin yun. Itinulak ko ang mga bato tsaka sinimulang hukayin ng lupa. Habang naghuhukay ay nagsimula naman akong makarinig ng mga pagtawa at mga salitang hindi ko maintindihan. Parang mga bulong na sumasabay sa hangin. Nagsimula nang magtayuan ang aking balahibo, kaya binilisan ko ang paghuhukay. Maya-maya ay tumambad sa akin ang itim na tela, kaya naman kinuha ko yun ng walang pagdadalawang isip. Pagkaahon nito ay kaagad kong inalis ang telang nakabalot at nakita ko ang isang kahon na gawa sa matibay na tabla. Masaya akong naglakad pabalik sa pwesto namin habang yakap ko ang kahon na kasing laki lang ng karton ng sapatos. Pero habang naglalakad ay napansin ko na ang kakaibang nangyayari sa paligid. Bawat lakad ko, parang hindi naman ako nakakaalis sa lugar. Nagsimula na akong kabahan. Natatanaw ko ang pwesto namin pero hindi ko nararating. Parang ayaw akong pakawalan ng malaking puno kung saan ko hinukay ang kahon. Paiyak na ako sa takot kaya ang ginawa ko ay sumigaw na habang itinatanglaw ang dala kong flashlight sa paligid para makita ko ni Ana at Haris. Haris! Ana! Hoy! Tulungan niyo ako! Hindi ako makaalis dito! Ate Bianca? Ate Bianca? Nasaan ka? Saan pumunta yun? Sabi ko hanggang dito sa may puno lang eh. Bakit bigla siyang nawala? Sigurado ka ba na dito lang siya pumunta? Oo, sinundan ko siya ng tingin kanina. Pero nasaan na siya? Bakit wala dito? Hindi naman siguro yung lalayo, pero nasan ba siya? Mukhang hindi yata magandang ideya ko na magpalaro sa ganitong lugar. Nandyan lang yan. Baka umiihi sa likod ng mga puno tapos pinagtatawanan tayo habang hinahanap siya. Hanapin natin tsaka gulatin. Tama. Sige, dun ka. Tapos dito ako. Ana! Haris! Nandito ako! Naririnig ko kayo!
Bakit hindi niyo ako naririnig? Alam kong nasa malapit lang kayo pero bakit hindi ko kayo nakikita? Ana, Haris, huwag kayong lumayo. Nandito lang ako. Sandali, may naririnig akong yabag. Papunta doon. Baka sila na yun. Sundan ko na nga lang. Ana, Haris, hintayin niyo ako! Sa pagsunod ko sa yabag na aking narinig, narating ko ang abandonadong lumang bahay. Umupo ako sa sementadong hagdan sa labas kung saan yon ang paakyat sa mismong pintuan. Habang hinihintay ko ang dalawa kong kaibigan ay binuksan ko na ang kahon na aking dala. Nagulat ako nang makita ang mga kakaibang gamit na hindi pamilyar sa akin. May libreta, mga itim na kandila, itim na ribon at ang mas humatak sa aking atensyon ay ang boteng may takip. May mga insekto ito sa loob at gumagalaw pa. Sa takot ay nabitiwan ko ang bote pero hindi nabasag kahit bumagsak ito sa sementadong hagdan. Naninikip na ang dibdib ko dahil sa takot. Para akong sinasakal. Hindi na ako makasigaw ng maayos hanggang sa unti-unti na lang akong napapikit. At hindi ko na alam ang nangyari pagkatapos dahil nawalan na ako ng malay. Nagising ako sa ingay na naririnig sa paligid. Nakapikit pa rin ako pero gising na gising ang aking diwa. Naririnig ko na may nag-uusap kaya nakinig ako sa kanilang usapan. Doon ko nalaman na nakauwi na pala ako ng bahay dahil naririnig ko na ang papa ko. Anong gagawin natin? Sinabihan ko na kasi siyang wag nang tumuloy. Ano ba nangyari? Bakit inuwi niyo nang walang malay ang anak ko? May kilala po akong albularyo. Makakatulong po siya kay Ate Bianca. Dalhin po natin siya doon. Mukhang yun nga po ang kailangan niya. Kanina pa rin natin ginigising pero di pa rin nagkakamalay. Yun talaga ang kailangan niya. Lalo na't hindi maalis sa kamay niya ang mga gamit na ito. Ayaw niyang bitiwan. Ang higpit ng pagkakahawak niya. Lalo na dito sa boteng may buhay na insekto sa loob. Nang marinig ko ang sinabi ni Papa, dumilat ako at biglang bumangon. Nagulat sila sa ginawa ko. Napasigaw pa si Ana. Hindi ko pinansin ang reaksyon nila dahil una kong hinagilap ng tingin ang mga gamit na sinabi ni Papa. Sinubukan ulit ni Papa na alisin ang mga gamit sa kamay ko pero bigla siyang napabitiw dahil para siyang nasaktan. Mabilis kong itinapon sa sahig ang hawak kong bote. Nanlalaki ang mga mata ko dahil hindi ko alam kung paano ko yun nahawakan. Parang may apoy ang boteng yan. Nakakapaso. Hindi mo dapat dinala yan dito, Bianca. Hindi ko po alam kung ano yan at hindi ko po alam na nadala ko yan dito. Sigurado akong itinapon ko yan doon. Paano ko nahawakan yan? Halika at dadalhin kita sa albularyo. Hindi normal ang nangyayaring ito sa'yo. Bakit po? Ano bang gamit yan? Masyadong kakaiba at bakit may mga insekto sa loob ng bote? Mukhang matagal nang nakabaon yan pero buhay pa rin sila. Paano nangyari yun? Gamit yan ng isang mambabarang. Hindi mo dapat kinukuha yan. Hindi ko naman po alam. Mambabarang? Hindi ba ito ang tinago mong mga gamit, Haris? Hindi. Ang tinago ko ay papel lang na may nakasulat ng 3,000 pesos. Akala ko ito yun eh. Nagulat nga ako at napaisip kung bakit ganitong gamit ang ipapahanap mo sa amin. Saan ko naman nakuha ang mga gamit na yan kung yan ang ipapalaro ko? Una pa lang sa paghuhukay nito ay iba na ang pakiramdam ko. Pero may tumutulak sa akin na ituloy ko ang paghuhukay. Kaya hindi ko na napigilan ang sarili kong hukayin yan. Isa lang naman ang may kagagawan yan. Gusto niya talagang ipahukay ang mga gamit niya sa'yo para makapaghasik siya ng lagim sa ating baryo. Kung alam ko lang na ganito pala ang mangyayari, sana kinontrol ko ng sarili ko para hindi ko na nahukay yan. Wala namang may gusto sa nangyayari ngayon, Iha. Tito, sumasakit po ang tiyan ko. Teka. Anong nangyayari? Hindi ko po alam. Teka, anong gagawin natin? Nagugutom ka ba? Ano ba ang kinain niyo doon? Sandali at ikukuha kita ng mainit na tubig. Baka nalipasan ka lang ng gutom. Hindi ko po kayang sakit. Aray! Anong gagawin natin pa? Namumutla na siya. Binabarang ka yata, Ana. Kailangan nating makontra yan. Parang may kung ano pong gumagalaw sa tiyan ko at parang tinutusok. Pumunta na tayo sa albularyo para magamot ka. Kasi kapag matagalan pa yan, baka kung ano pa ang mangyari sa'yo.
Inalalayan ni Haris si Ana palabas ng bahay. Sumunod naman ako sa kanila para alalayan din si Ana sa likuran. Si Papa naman ay nakita kong binalot sa puting tela ang mga gamit ng mambabarang, tsaka niya dinala sa kanyang kwarto para itago. Sabi niya, delikado raw yun, hindi kailangan ilabas ng bahay. Kapag daw dinala namin ay baka mas mapahamak pa kami. Bago pa ako tuluyang lumabas ng bahay, napatingin ako sa malaking puno. Para bang inaakit akong magtungo roon. Tinapik ako ni Papa pagkabalik niya dahil tulala na ako sa pagkakatingin sa puno. Mabilis ko na silang sinundan dahil ayoko nang maiwan mag-isa. Habang papunta kasi sa bahay ng albularyo, nakakarinig ako ng mga nakakakilabot na tawa. Pagkatapos ay may humaplos sa buhok ko. Maya-maya ay nakarinig ako ng bulong na kumakanta na parang gusto niya akong matulog. Pa, naririnig niyo ba yung tawa na yun? Tapos kumakanta pa. Huwag mong pansinin. Kailangan natin magmadali. Wala tayong panahon para matakot dahil kaligtasan natin ang nakataya dito. Malapit na rin po tayo sa bahay ng albularyo. Konting tiis na lang po. Lalo ka na, Ana. Kaya mo pa ba? Siguro, pero ang tiyan ko talagang masakit na. Parang pinipiga. Ah, ang sakit. Bianca, ano nangyayari? Tito, binabarang na rin po ba siya? Hindi ko alam. Wala na tayong oras. Bilisan mo pa ang pagpapatakbo sa tricycle mo, Haris. Opo, Tito. Pa, tulungan niyo ako. May nakita akong babaeng nakatayo sa may puno na nilagpasan natin. Nakakatakot ang tingin niya sa akin. Nakangiti siya pero nakakakilabot. Ako si Luring. Nandito ako para makuha ka, Bianca. Tandaan mo ang pangalan ko, Luring. Huwag mo siyang isipin, Bianca. Binubulungan niya ako. Kahit pumikit po ako, ramdam kong nasa tabi ko siya at patuloy na bumubulong sa akin. Basta gawin mo ang sinasabi ko. Huwag mo siyang papakinggan. Makakarating na rin tayo kay Manong Cesar. Konting tiis na lang. Pinilit kong hindi isipin ang babaeng nakita ko. Mas inisip ko si Ana dahil dalawa kaming magkatabi sa loob ng tricycle. Pero maya-maya ay nakaramdam ako ng pagkahilo nang makaamoy ng matapang na amoy. Naduduwal na rin ako sa katagalan ng pang-amoy ko. Naririnig ko pa rin ng mga bulong ng babae. Pero pahina ng pahina. Hanggang sa parang hangin na lamang na dumadampi sa aking tenga. Nang makarating kami sa lugar ng manggagamot, hindi na makapasok ang tricycle sa makitid na daan. Kaya bumaba kami para maglakad. Kayanin mong maglakad, anak. Kailangan na natin pumunta sa albularyo ngayon. Haris, alalayan mo si Ana. Opo, Tito. Iwanan niyo na lang po ako dito at pumunta na kayo ron. Isama niyo na si Ana. Importanteng magamot siya. Hindi pwede. Halika na. Huwag kayong mag-alala. Natatanaw ko na ang bahay ni Manong Cesar. Konting tiis na lang talaga. Manong Cesar, tulungan niyo kami. Pinilit akong patayuin ni Papa at saka inalalayang maglakad. Humahampas sa akin ang malamig na ihip ng hangin habang binabaybay ang daan papunta kay Manong Cesar. Malayo pa kami pero paulit-ulit nang tinatawag ni na Papa at Haris si Manong Cesar pero hindi naman siya lumalabas ng bahay. May sumusunod sa atin. Huwag kayong lilingon kapag tinatawag niya ang pangalan niyo. Basta diretso lang ang lakad. Ano ba ang sinasabi mo dyan, Bianca? Hindi maganda magbiro ng ganyan ngayon. Pa, hindi ako nagbibiro. May sumusunod sa atin at naririnig ko ang mga hakbang niya. Parang gusto tayong pigilan na makalapit sa bahay ni Manong Cesar. Hindi na po magandang senyales yan. Kailangan na natin magmadali. Dalian na natin. Tinatawag niya ako. Gusto niya akong lumapit sa kanya. Sinabi ko naman sa'yo na wag mo siyang papansinin. Lalo mo pa siyang binibigyan ng dahilan para sundan ka. Ilang sandali pa ay nakarating na kami sa bahay ng albularyo. Sa labas pa lang ay nakikita ko na ang mga kandilang nakasindi sa loob. Agad niya kaming sinalubong nang tawagin siya ni Haris. Tumulong siyang alalayan kami ni Ana papasok sa loob at sabay na pinaupo sa bakanting upuan sa loob ng kanyang bahay. Nako po, masamang pangyayari ito. Kailangan natin bilisan bago pa may mangyari sa kanila. Iba na po ang kanilang itsura. Huwag kayong masyadong mag-alala.
Magiging okay din sila. Mabuti at dinala niyo sila kaagad sa akin. Baka po kasi makuha sila ng mambabarang kaya nagmadali kami. Ang sabi ng anak ko, nakasunod siya sa amin papunta dito. Tama ka. Malakas ang kapangyarihan niya para magawa ito sa 2 dalaga. Lalo na kapag gusto niya makuha sila. Tanong ko na rin po kung bakit kailangan niya may makuhang tao. Maaaring para sa kanyang kapangyarihan. Pampalakas niya at minsan naman ay gusto lang niyang maghiganti. Kinuha na ng albularyo ang kanyang kagamitan para magsimula na sa kanyang panggagamot sa amin. Hindi ko masyadong makita ang ginagawa niya dahil mas lalong sumasama ang pakiramdam ko, lumalamig rin ang pawis ko kahit ang init na ng aking pakiramdam. Maya-maya ay biglang may tumulong itim na likido mula sa aking bibig. Hindi magtatagal, makukuha ka na niya, Iya. Dahil sinusubukan niyang lasunin ka. Labanan mo siya. Huwag kang papatalo, magdasal ka. Itim na likido? Gusto talaga niyang kunin ang anak ko at isama sa hukay? Oo, unti-unti niyang kukunin ang buhay ng anak mo. Bibigyan niya ng malalang sakit at walang doktor na makakagamot hanggang sa bawian na siya ng buhay. Naku po, mabuti na lang talaga pumunta na kami kaagad dito. Matagal niya nang gustong kunin ang anak mo pero hindi niya magawa dahil hindi pa siya ganun kalakas. Pero ngayong nasa tamang edad na siya, kinukuha na niya para magamit sa kanyang kapangyarihan. Ano pa ba ang kailangan niya? Matagal na siyang patay pero hindi pa rin matahimik ang kaluluwa niya. Bakit ang anak ko pa ang pinupuntirya niya? Hindi niya titigilan si Bianca hanggat hindi niya nakukuha. Kilala ko na ang mambabarang na gumagawa nito sa inyo. Ilang dalaga na rin ang dinala sa akin, siya rin ang may kagagawan. Binalak niya rin kunin, pero hindi niya magawa dahil hindi sapat ang enerhiya nila para sa kailangan niya. Si Bianca, siya ang kailangan niya, dahil sa kakaiba niyang lakas at enerhiya. Ikaw pala ang target, Bianca, pero bakit po si Ana nadamay na rin? Nadamay lang siya dahil kasama niyo. Lalong bumilis ang tibok ng puso ko nang marinig yun. Nagsimula nang magritual si Manong Cesar. Inuna niyang gamutin si Ana. Pinainom niya rin ng katas ng halamang gamot tsaka pinagpahinga sa isang silid. Pagkatapos ay tsaka niya ako binalingan. Hinawakan niya ang tiyan ko at pinisil niya ng bahagya. Napasigaw ako. Alam kong hindi malakas ang pagpisil niya pero sobrang sakit ang dating sa akin. Para akong sinikmuraan ng matindi. Pinahiran niya ako ng langis sa iba't ibang bahagi ng katawan habang umuusal ng orasyon gamit ang ibang lengguwahe. Bianca! Bianca! Ano nangyayari? Nawalan siya ng malay. Magigising rin po ba siya kaagad niyan? Oo, ligtas na siya. Pinutol ko lang ang enerhiyang nag-uugnay sa kanila para hindi na siya masundan ng mambabarang. Ang payo ko lang ay mag-iingat kayo palagi. Huwag na kayong pupunta sa mga lugar na hindi kayo pamilyar, lalo na sa may tabing dagat, dahil doon madalas pumupunta ang mambabarang na yun. Lahat ng biktima niya na dinadala sa akin ay nanggaling sa tabing dagat. Doon nga po kami galing kanina. Mukhang nandun siya at nagambala namin. Pero bakit po nandoon siya? Dahil nang mamatay siya, sinunog ang kanyang bangkay. Ang abo ay isinaboy sa dagat. Pinaniniwalaan na hindi sumama sa dagat ang abo niya. Sumama ito sa hangin at bumalik sa lupa. Pagkatapos ay naglalakbay, naghahanap ng biktima dahil gusto niyang makabalik uli. Ang sabi pa, ibinaon niya ang kanyang gamit malapit sa dagat. At kung sino ang makakahukay nun, siya ang kukunin niya. Kaya pinagbawalan ko na pumunta si Bianca sa dagat. Kaso hindi nakinig sa akin. Pasensya na po, Tito. Okay lang, nangyari na eh. Basta sa susunod, wag na kayong pupunta doon. Hindi na po talaga. Habang nag-uusap sila ay naririnig ko pa rin. Inakala nilang nawalan ako ng malay pero nanlalambot lang ako. Gising pa rin ang diwa ko at nakikiramdam sa paligid. Nasagot lahat ng tanong ko na ayaw sagutin ni Papa noon. Nang bumalik na ang aking lakas, dumilat na rin ako. Nakita kong gising na rin si Ana. Manong Cesar, gumising na sila. Sinabi ko naman sa'yo, magiging okay din sila. Okay ka na ba, Ate Bianca? Okay na ako. Ikaw ba?
maayos na rin ang pakiramdam ko. Mag-iingat kayo sa susunod. Huwag na kayong basta-basta mag-uuwi ng mga gamit. Napakadelikado talaga niyan. Hindi ninyo alam kung may kasamang sumpa ang mga yan. Maraming salamat, Manong. Sana talaga ay hindi na ulit mangyari ito. Ano nga pala ang gagawin namin sa mga gamit na nahukay ng anak ko? Sunugin ninyo. Pagkatapos ay ibaon ninyo ang abo sa lupa nang hindi tangayin ng hangin. Sasamahan ko kayo na gawin yan dahil kailangan orasyonan muna ang mga gamit bago sunugin. Naku, maraming salamat sa tulong niyo, Manong. Sana ay hindi na siya bumalik para maghigante at manguha ng mga kabataan. Bakit ho ba niya ginagawa yan? Naghihigante sa mga taga rito. Dahil nang malaman ng lahat na mambabarang ang kanilang pamilya, nagkaisa ang mga tao na palayasin sila. Pero hindi sila umalis dahil malaki ang sakop nilang lupa. Nagbanta rin sila na kapag sinaktan ay babarangin nila ang mga mananakit sa kanila. Kaya para mawala ang banta ng kanilang pambabarang, nagpasya ang mga tao na sunugin sila. Nakatakas ang ibang angkan niya, pero namatay siya pati ang kanyang paboritong anak sa sunog. Opo, ganun nga po ang nangyari nun. Ayun ang kwento rin sa akin ng lolo at lola ko. Matagal na panahon nang nangyari yun, pero hindi pa rin natatahimik ang kaluluwa niya. Kailangan ninyong magdoble ingat, lalo na at nasa inyo pa ang mga gamit niya. Nasusundan pa niya ang enerhiya ng mga gamit, kaya kailangang masunog na natin agad. Bago kayo umuwi, bibigyan ko kayo ng kwintas para sa proteksyon. Dinasalan ko ito para layuan kayo ng masasamang enerhiya. Kapag po ba may hawak kaming amulet, hindi na kami lalapitan ng mambabarang o kahit anong masamang espiritu? Tama ka, Iha. Pero kailangan nyo pa rin mag-ingat at huwag itong iwawala. Heto, isuot ninyo. Ang tawag dito ay salungso. Bukod sa proteksyon, pampalakas din ito ng pangangatawan. Kinuha namin ang kwintas at isinuot. Nakaramdam ako ng konting pagkakampante sa sarili. Umalis na rin kami sa bahay ng albularyo pagkatapos nun. Habang naglalakad kami pabalik sa tricycle ay panay ang bilin ni Papa sa amin. Huwag ninyong tatanggalin yan. Opo, proteksyon po ito kaya imposibleng tanggalin ko. Lalo pa ay may ganito akong naranasan. Nakakatakot na nga ngayon, kuya. Pero dahil sa agimat na to, mukhang magkakaroon na ako ng konting lakas para hindi matakot. Gaano ba ito ka-epektibo? Napakalakas na proteksyon na yan, kaya hindi kayo basta-basta malalapitan ng masasamang espiritu. Dahil gabi na, sa bahay na natulog sina Ana at Haris. Sa kwarto ko natulog si Ana habang si Haris naman ay nasa sala dahil nahihiya raw siyang matulog sa kwarto ni Papa. Kampante na rin siya dahil may suot na siyang pangontra, kaya hindi na rin siya natatakot kahit na medyo tapat lang sa bintana ang punong kinatatakutan namin. Maaga akong nagising para asikasuhin ang mga kaibigan ko, pero bigla na lang akong tinawag ni Papa sa kanyang silid at may ikinuwento. Bakit po, Pa? Halika anak, makinig ka. Nanggaling tayo sa angkan na magaling na mambabarang. Ang mga ninuno natin ay mga mambabarang kaya ang babaeng nagpakita sa'yo ay gusto kang makuha para gamitin kanya sa paghihigante. Alam din niya na ikaw lang din ang makakatalo sa kanya. Kaya tiyak na mahihirapan siyang makuha ka. Tatapusin niya ang buhay mo kesa maunahan mo siya. Kaya sinasabi ko sa'yo, lagi kang mag-iingat. Matutuklasan mo rin na may kakayahan kang magsagawa ng ritual. Dahil kusang lalapit sa'yo kung ano ang nakatadhana. Po, ibig sabihin, hindi nagkataong gusto lang akong kunin ng mambabarang na yun? Gusto niya kasi alam niyang galing ako sa angkan ng malalakas na mambabarang? Ganun na nga. Pero nasa atin naman yan kung gagamitin natin sa tama o mali ang pambabarang sakaling matutunan mo. Magaling ka kaya gusto kanyang kunin, kaya wag na wag mong tatanggalin ang amulet na ibinigay sa'yo ng albularyo. Kaya pala pakiramdam ko ay matagal nang may nagbabantay sa akin. E di hindi pa talaga ako totoong ligtas sa kanya. Oo, hanggat nandyan siya, hindi ka paligtas. Maaaring hinihintay pa niyang makuha mo ang pinakalakas mong kakayahan. Ngayon na nahukay mo ang mga gamit niya, mas lalo siyang nagkaroon ng pagkakataon na makuha ka. Nasaan na po palang mga gamit niya? Teka, nasan nga ba yun? Nandyan lang yan, hanapin natin.
Hindi ko na kasi pinansin kagabi dahil antok na ako. Bigla siyang nataranta nang makitang wala na ang mga gamit ng mambabarang sa pinaglagyan niya. Hinanap namin ni Papa sa buong bahay ang mga gamit pero hindi namin nakita. Tinanong din namin si Lola pero hindi rin niya alam. Hindi naman daw niya ito pinansin at ayaw rin daw niyang makialam. Narinig ko ang pagbukas ng pinto dahil palabas na ng silid si Ana. Napatingin ako sa aking kwarto dahil naalala kong yun na lang pala ang hindi pa namin natitignan dahil tulog pa si Ana. Pumasok ako at hinanap sa kwarto ang mga gamit. Tinignan ko rin sa ilalim ng kama pero wala akong nakita. Napaupo ako sa kama dahil hindi ko na alam kung saan pahahanapin. Hanggang sa nakita ko matapos kong hablutin ang unan. Nagtataka ako kung paanong nasa ilalim ng unan ng kahon na yon. Tumaas ang balahibo ko at bigla akong nakaramdam ng paglaki ng ulo. Mas nangilabot ako nang makitang nakabalot pa yun sa itim na tela. Malaking palaisipan sa akin kung paanong nakabalot sa itim na tela na ang alam ko ay puting tela ang pinambalot ni Papa. Lumabas ako na hawak ang kahon na yun at ipinakita ito kay Papa. Nang tumingin siya sa akin, laking gulat niya nang makitang hawak ko yun. Paanong napunta sa kwarto ko? Saan mo nakita yan? Nakita ko po sa ilalim ng unan ko. Paano yan napunta doon? Hindi ko po alam basta nakita ko na lang po doon kanina. Kailan po ba natin susunugin to? Kailangan hintayin natin si Manong Cesar. Sasama siya sa atin sa tabing dagat para doon ito sunugin. Nang sabihin yun ni Papa, bigla na lang kaming nakarinig ng mga kakaibang ingay sa paligid. Nagsimula na akong kabahan dahil naramdaman ko na naman ang mabigat na presensya. Alam kong nasa paligid lang ang mambabarang. Hindi ko alam ang gagawin ko dahil sa sobrang kaba. Ilang minuto rin kaming nagtiis na pakinggan ang bawat yabag na parang umiikot sa paligid ng bahay namin. Ayaw na naming lumabas ng bahay dahil hindi namin alam kung anong naghihintay sa amin doon. Ilang sandali lang ay bigla na lang tumahimik ang buong paligid. Mukhang wala na siya. Ang aga-aga nananakot. Nagulat nga rin ako. Akala ko nung una panaginip lang. Ang sarap pa naman ng tulog ko. Pasensya na kayo ah. Okay lang yun ate. Hindi mo rin naman alam kung ano ang meron sa mga gamit na yan eh. Walang may gusto sa mga nangyayari ngayon kaya wag mo rin sisihin ang sarili mo. Kailangan ako rin ang tatapos nito. Tutulungan ka namin. Hindi na. Hindi dapat kayo nadadamay dito. Kailangan natin pagtulungan to. Isa pa, dahil sa akin kaya nahukay mo mga gamit na yan. Hindi ka rin naman namin hahayaang mag-isang haharapin yan. Siyempre, hindi rin naman ako magiging kampante nun. Tama si Kuya Haris. Salamat ha. Huwag na nating hintayin na pumunta dito si Manong Cesar. Kailangang dalhin na sa kanya ang mga gamit para tigilan na tayo ng mambabarang. Sasama po ako, pero tatawag lang po ako sa amin kasi baka nag-aalala na ang mga magulang ko. Ako rin po tito. Uuwi muna ako para magpaalam. Babalik din po ako kagad. Pagkabalik ng dalawa ay umalis na rin kami kaagad. Hindi na kami nag-aksaya ng oras dahil pakiramdam ko habang tumatagal ay lalong bumibigat ang enerhiya sa paligid. Hindi ko na pinasama si Papa dahil walang kasama si Lola sa bahay namin. Pagkarating namin sa bahay ni Manong Cesar, nagulat kami sa ibinungad niya. Tao po? Nakasunod siya sa inyo. Po? Ang sabi ko, may nakasunod sa inyo at alam niyo na kung sino yun. Huwag niyo na lang pansinin. Hanggat suot-suot niyo ang mga agimat na ibinigay ko, hindi niya kayo malalapitan. Kaya pala nakakaramdam ako kanina na parang may nakamasid sa amin. Lagi siyang sumusunod sa iyo, Bianca. Ayaw kanyang tigilan. Anong ginagawa niyo dito? Dala ko na po ang mga gamit niya. Gusto ko na pong sunugin. Kaya pala sinusundan kayo. Para matigil na po ang mga nangyayari. Tama. Kailangan nating pumunta sa lugar kung saan siya naglalagi. Doon natin susunugin yun. Saan po yun? Kung saan nahukay ang mga gamit. Hala, parang nakakatakot ng balikan ng lugar na yun. Kapag po ba nasunog na ang mga gamit niya, makakaalis na siya dito? Hindi na siya manggagambala. Oo, dahil wala na siyang masusundan na enerhiyang kokonekta sa kanya sa lugar na ito.
Kailangan na talagang sunugin yan. Sandali lang, hintayin ninyo ko. Kukunin ko lang ang mga gamit ko at lalakad na tayo. Sige po, sino po pala ang magsusunog nito? Ikaw mismo. Gagabayan lang kita pero huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. Sige po, sana po magawa ko ng tama kasi wala po talaga akong alam sa ganito eh. Kaya mo yan. Kusa mong matututunan ang lahat. Naghintay kami ng ilang sandali pagkatapos ay lumabas na rin ang albularyo. May dala siyang backpack na puno ng mga gamit. Hindi ko na inusisa kung ano ang mga yon dahil alam kong hindi ko rin naman maiintindihan ang sasabihin niya. Pinuntahan namin ang lugar kung saan kami nagcamping. Dahil sa mga nangyayari ay lalong naging kakilakilabot ang lugar para sa akin. Bawat hakbang ko, papalapit sa lugar kung saan ko nahukay ang mga gamit ay bumibigat ang aking pakiramdam. Halos ayaw nang lumakad ang aking paa. Huwag kayong magpapadala sa takot. Dumiretso lang kayo ng tingin at huwag kayong hihinto sa paglalakad. Gawin natin ang kaya nating gawin para matulungan si Ate Bianca. Huwag tayong papayag na makuha siya ng mambabarang na yun. Kahit natatakot ako, hindi ako magpapatalo, no? Nakinig kami sa payo ni Manong Cesar. Habang naglalakad kami papalapit sa lugar, may nararamdaman akong nakatingin sa amin. Inilibot ko ang aking paningin sa paligid. Nakita kong nasa tabi siya ng malaking puno. Nandito na siya. Bianca, huwag mo siyang tingnan. Binibigyan mo lang siya ng lakas para masakop ka niya. Hindi po siya maalis sa paningin ko. Lagi ko siyang nakikita at nanlilisik ang mga mata niya habang nakatingin sa atin. Natatakot na po ako. Labanan mo. Huwag kang magpapatalo sa kanya. Mas malakas ka sa kanya, kaya yun lang ang isipin mo. Huwag mo siyang pansinin, ate. Hindi ka rin niya malalapitan dahil sa suot mong agimat. Sa kabila ng takot ko, sinunod ko ang sinabi nila. Naging matatag ako kahit alam kong nakasunod pa rin siya sa amin. Muli kaming nakaramdam ng malakas na hangin at rinig na rinig namin ng mga dahon at sanga ng puno. Diretso lang. Huwag kayong magpapatalo kasi kinukuha niya lang ang atensyon natin para hindi matuloy ang binabalak natin. Nararamdaman ko na rin ang lakas niya. Nakakapangatog ng tuhod. Natatakot na rin po ako. Pero laban! Huwag kayong matakot. Isa yan sa gusto niya. Yun natatakot kayo. Kaya wag na wag niyong ipapakita. Bilisan na natin! Tama po. Kailangan magawa na natin to ngayon. Huwag na tayong magsayang pa ng oras dahil habang tumatagal, lalo lang tayong mahihirapan. Nanahimik na lang ako at nagtiwala ng buong buo kay Manong Cesar. Ilang sandali lang ay nakarating na kami sa lugar. Pagkarating namin ay kaagad kong tinanggal ang telang puti na nakabalot sa kahon. Pagkatapos ay inilagay ang mga gamit sa lupa. Iniabot sa akin ni Manong Cesar ang dala niyang posporo at bote na may lamang gaas. Nagsimula muna ang orasyon ni Manong at winisikan niya ng holy water ang mga gamit ng mambabarang. Pagkatapos ay sinabihan niya akong sunugin ko na ang mga ito. Huwag kang matakot, Bianca. Hindi ka niya masasaktan hanggat suot mo ang agimat na ibinigay ko sa'yo. Nandito ako, hindi kita pababayaan. Sunugin mo na ang mga gamit niya para hindi ka na mabalikan. Kaya mo yan, ate. Gawin mo na, Ate Bianca. Huwag mo nang patagalin. Para akong nanghihina, nanginginig ang kamay ko. Para akong natatakot na hindi ko maintindihan. Dahil pinipilit ka niyang huwag gawin, hindi ka dapat magpatalo. Huminga ako ng malalim at sinimulan ko ng buhusan ng gaasang mga gamit. Binuksan ko rin ang bote na may mga insektong buhay para makalabas sila at masama sa sunog. Pagkatapos ay sinindihan ko na ang mga ito. Habang sinusunog ko yun ay pinagmamasdan kong tinutupok ito ng apoy. Maya-maya ay naririnig ko na ang mga pagtawa ng matandang babaeng mangkukulam. Nagtataasan ang aking mga balahibo dahil sa takot. Napatakip ako ng tenga para hindi siya marinig. Pero patuloy lang na nanonood sa pandinig ko ang matinis niyang boses na para bang gustong basagin ang aking eardrum. Ilang sandali pa, ang mga tawa niya ay napalitan ng iyak na para bang naghihinagpis.
Unti-unti siyang nasasaktan na parang nasusunog. Nararamdaman ko ang emosyon niya kahit hindi ko alam kung bakit nangyayari yun. Nagagalit siya, pero sobrang nakakaramdam ako ng awa. Parang nararamdaman ko ang mga hinagpis niya noong sinusunog siya ng buhay ng mga tao. Bakas sa mga mata niya ang galit, lalo na nang biglang sumiklab ang apoy habang tinutupok ang kanyang mga gamit. Nakakaawa siya, umiiyak siya. Huwag kang maawa, Bianca. Taktika niya yan para hindi mo ituloy ang pagsunog. Kailangan matahimik na ang kaluluwa niya. Hindi na siya dapat nandito sa mundo. Nangihina na siya, kagaya ng apoy na nakikita natin. Mawawala na po ba siya? Hindi pa. Manghihina lang siya pero alam kong lumalaban pa siya. Paano po kung bumalik siya? Ano na ang gagawin namin? Si Bianca na ang makakatalo sa kanya. Isa rin yun sa dahilan kung bakit ayaw niyang umalis kasi may nakakapitan siya. Si Bianca ang puputol sa nag-uugnay sa kanilang dalawa. Paano po? Kapag natalo ni Bianca ang mga emosyong ibinabato sa kanya ng mambabarang. Naririnig ko siya. Kinakausap niya ako. Huwag mo siyang pakinggan. Maging matatag ka. Matatapos din ito. Nasa paligid siya. Tumatawa. Umiiyak. Nasa tabi ko siya. Ate Bianca, ang mata mo, namumula na. Sumama ka sa akin at magiging isa tayo. Ayaw mo ba ng malakas na kapangyarihan? Kapag tayo ay naging isa, wala nang makakatalo pa sa atin. Hinding-hindi mangyayari yan. Kung ganon, papatayin na lang kita kesa hindi kita mapakinabangan. Pagkasabi niya noon ay bigla na lang niya akong sinakal. Narinig kong nagsisisigaw si Ana dahil sa takot. Hindi ko na maintindihan ang mga sinasabi niya dahil ang boses ng mambabarang ang nanunuot sa aking pandinig. Wala na rin akong makita sa paligid. Parang binabalutan ng makapal na usok ang paligid. Nagahalo ang mga boses na naririnig ko. Ang sigaw ni Ana, ang pag-aalala ni Haris at ang nagtatalong boses ng mambabarang at ni Manong Cesar. Nagsasambit ng orasyon si Manong dahilan para magalit ang mambabarang pero sa akin niya ibinubuhos ang galit dahil ako lang ang nakakaramdam sa kanya. Ako lang rin ang nakakarinig sa kanya at ako lang rin ang tangi niyang nahahawakan. Umalis ka na lang dito! Lubayan mo na ako! Hindi ka magtatagumpay sa mga ginagawa mo! Hindi ako aalis hanggat hindi kita nakukuha! Muli siyang humalakhak. Nakakatakot ang tawa niya. Tumagal din ang ilang minuto hanggang sa unti-unting nawala. Maya-maya ay naramdaman kong may dumikit na mainit na bagay sa aking dibdib. Kasabay noon ang malakas na sigaw ng mambabarang. Pagkatapos ay naginhawahan na ako. Humagod ako ng malalim na hininga bago ako dumilat. Nakita ko si Manong Cesar na nakahawak sa aking kamay. Nang alisin ko ang pagkakahawak niya ay nakita ko ang agimat. Dahil sa kapangyarihan niya, napigtas ang agimat sa pagkakakwenta sa'yo, kaya kanya nahawakan. Wala na po ba siya? Nasa paligid lang siya. Hanggat hindi pa nagiging abo ang mga gamit niya, hindi siya titigil sa kanyang pakay. Kailangan natin siguruhin na hindi mamamatay ang apoy. Dagdagan pa natin ng mga tuyong sanga at dahon. Tayo na, Ana. Manguha na tayo ng mga panggatong. Ha? Natatakot ako. Hindi ito ang oras para matakot. Kailangan nating lumaban. Halika na. Sige, ayos ka na ba, Ate Bianca? Oo, ayos na ako, Ana. Huwag mo na akong alalahanin. Nagpahinga lang ako ulit saglit para bumalik ang lakas ko. Pagkatapos ay tumulong ako sa paghagilap ng mga tuyong sanga. Isa sa mga napansin ko, kahit malakas ang apoy, hindi kaagad natutupok ang mga gamit ng mambabarang. Ang sabi ni Manong Cesar, dahil daw yon sa kapangyarihan nito na protektahan ang mga mahalagang bagay sa kanya. Mahihirapan daw talagang sunugin ang mga gamit na yon, kaya kailangan namin bantayan para hindi mawala ang apoy.
Naglakad ako para mamulot ng mga tuyong sanga hanggang sa nakakaramdam na ako ng malamig na humahawak sa aking braso. Kahit natatakot ako ay hindi ko pinapakita ang aking nararamdaman dahil naaalala kong gustong-gusto ng mambabarang na nakikita akong natatakot. Kapag daw mahina ang loob ko ay kaya niya akong makuha kaagad. Maya-maya ay narinig ko na naman ang boses niya. Mabilis kong hinagilap ang agimat na proteksyon ko pero nakita kong naiwan ko sa inupuan kong kahoy. Tumawa ng matinis ang mambabarang dahilan para mapaupo ako at nagtakip ng tenga. Sa akin ka na, Bianca. Hindi ako basta susuko. Handa akong labanan ka. Sigurado ka bang kaya mo akong kalabanin at talunin? Papagurin mo lang ang sarili mo. Kung isinuko mo na lang ang sarili mo sa akin, hindi ka na mahihirapan pa. Hindi ko rin naman hahayaan na magtagumpay ka sa mga plano mo. Sigurado ka? Sige, patunayan mo sa akin ngayon na matapang ka. Tigilan mo na ako. Gagawin ko ang lahat para makuha ka. Akin na ang katawan mong yan. Hindi mangyayari yon. Akala ko ba hindi mo ako hahayaan na magtagumpay sa mga plano ko? O bakit ayaw mo kong labanan ngayon? Ipakita mo sa akin ang lakas mo, Bianca! Alam ko na ang pakay mo. Gusto mo akong makuha para lumakas ka. Mamamatay ako at ikaw ang gagamit sa aking katawan. Hindi ako papayag. At paano mo nalaman yon? Pero hindi ka nagkakamali. Matagal na kitang gustong kunin kaya ngayon na ang panahon para magpalakas. Sa ayaw mo at gusto, ako pa rin ang masusunod. Sa isang iglap ay nakikita ko na siya. Nagliliyab sa galit ang mga mata niya. Hinawakan niya ang aking tiyan at maya-maya bigla na lang sumakit. Namilipit ako sa sobrang sakit ng tiyan ko na para bang pinipiga ang aking bituka. Nahirapan akong huminga at hindi ko na napigilan ang pagsuka ng mga insekto at uod. Nasa harapan ko siya at walang ginawa kundi ang tumawa. Maya-maya ay inilapit niya ang kanyang mukha sa akin. Hinawakan niya ang aking pisngi gamit ang isang kamay. Gusto niyang buksan ang aking bibig na para bang gustong pumasok sa aking katawan. Panay ang iling ko para hindi niya magawa ang kanyang gusto. Habang tumatanggi ako ay patuloy akong sumusuka ng mga insektong buhay hanggang sa sumigaw siya ng malakas dahil sa galit. Nang bitiwan niya ako, bigla siyang lumayo. Doon ko na lang nalaman na nasa tabi ko na pala si Manong Cesar at isinuot na sa akin ang agimat. Sa sobrang galit ng mambabarang, biglang sumiklab ang apoy mula sa tinutupok na gamit. Napatingin ako doon at nakita kong ginagatungan ni Haris at Ana ng mga tuyong sanga at dahon ng apoy. Lalong nagalit ang mambabarang. Narinig kong nag-usal naman ng orasyon si Manong Cesar na lalo pang ikinagalit ng aming kalaban. Tunay ngang malakas ka, Bianca. Ikaw talaga ang kailangan ko at gagamitin ko ang katawan mo para makabalik. Magkakaroon na ako ng lakas para maghiganti sa kanilang lahat. Hindi mangyayari yon. Hindi mo ako makukuha. Talaga? Kaya mo pa bang tiisin ng sakit na ibibigay ko? Sabihin mo sa akin kung isusuko mo na ang sarili mo at hayaan mo nang makuha ka para hindi ka na mahirapan pa. Sa huli ako rin naman ang mananalo. Hindi na ako mapipigilan ng albularyong kasama mo. Mahihirapan kita ng gusto hanggang sa sumuko ka na lang. Kahit anong sabihin at gawin mo sa akin, kahit kailan hindi ko isusuko ang sarili ko ng ganun-ganun lang. Aba, matigas kang bata ka. Pinatutunayan mo lang sa mga ninuno mong mambabarang na tunay kang ang matapang at malakas. Kapaki-pakinabang ka sa akin. Hindi ako katulad mo na mahina at kumukuha ng lakas sa iba para lang ituring na magaling at malakas na mambabarang. Hinahamon mo ko? Sige, pagbibigyan kita, Bianca. Huwag mo na siyang kausapin, Bianca. Inuubos niya ang lakas mo. Kapag nanghina ka, matatalo ka. Halika na, doon tayo sa may apoy. Kailangan matupok na ang mga gamit niya. Inalalayan ako ni Manong Cesar pabalik sa siga. Naupo ako malapit doon. Titig na titig ako sa mga gamit ng mambabarang. Nag-iisip ako kung bakit ang tagal masunog ng mga simpleng gamit lang.
pero nawawala ako sa konsentrasyon ng pag-iisip dahil sa paghilab ng aking tiyan. Panay ang pagsuka ko ng mga uod, bulate at mga insekto. Nangihina na ako sa pagsusuka. Pinagpapawisan na ako ng malamig at butil-butil. Habang sa di kalayuan ay nararamdaman ko pa rin ang mambabarang na tumatawa habang pinahihirapan ako. Pagkatapos kong sumuka ay muli kong tinitigan ng siga. Naalala ko ang libretang kasama sa mga gamit ng mambabarang. Natatandaan kong binuklat yun nung nakuha ko matapos hukayin. May isang orasyon akong natandaan kahit binasa ko lang gamit ang mata. May kung anong sumagi sa isip ko para banggitin ko yun. Nakailang ulit ako sa pagbanggit habang sa bigla na lang sumiklab ang apoy sa siga at dinig na dinig ko ang pagputok ng bote. Kasunod noon ay ang pagsigaw ng mambabarang na para bang hindi makapaniwala sa aking ginawa. Lalo siyang nagalit. Dahil doon ay inulit-ulit ang pagsambit sa orasyon, palakas ng palakas, hanggang sa nakita kong tinatablan na ng apoy ang mga gamit. Sinabayan na rin ni Manong Cesar ng dasal ang aking ginagawa, habang ang dalawa kong kaibigan ay patuloy sa paglalagay ng gatong. Hindi! Hindi mo ako matatalo, Bianca! Dapat nung una pa lang ay tinapos na kita! Ituloy mo lang ang pagsambit sa orasyon, Bianca. Huwag kang magpapatinag sa kanya. Kailangan mong tapusin ang ritual na yan, Bianca! Huwag mong ituloy ang sinasabi ng matandang albularyo! Hindi ba isusuko mo na ang sarili mo sa akin? Huwag kang umasa na maghahari ang kasamaan mo! Kung hindi ka pumunta dito, edi sana nakuha ko na siya! Mga pakialamero kayo! Dahil walang may gustong manalo ka, Luring! Ano? Paano ito nangyari? Paano mo nakita ang mga orasyon sa iyong pagpikit lang, Bianca? Isang nagpapatunay na si Bianca ay nanggaling sa angkan ng magagaling na mambabarang. Alam mo yan, Luring. Kaya naman gustong-gusto mong makuha siya, pero hindi ka magtatagumpay. Mabuti ang puso ng batang ito. Hindi mo siya matatalo. Hindi! Hindi ako papayag! Kailangan akong manalo! Wala ka ng pag-asa pang manalo. Dahil sa hindi mo pagkakaroon ng kakontentuhan sa lahat ng mga meron ka, ito ang nangyari sa'yo ngayon. Kaya tama lang na mawala ka na dito. Pumunta ka na kung saan ka nararapat. Isama mo na ang mga gamit mo sa iyong pagtawid. Nang matapos ko na ang ritual, iminulat ko ang aking mata. Nakita ko kung paano unti-unting nasunog ang mambabarang kasabay ng mga gamit niyang tinutupok ng apoy. Tapos na, wala na siya. Natalo mo siya, Bianca. Talaga po? Wala na siya? Hindi na talaga siya babalik? Hindi na. Ay, salamat naman. Kung ganun, pwede na po tayong umuwi. Hintayin lang natin na maubos ang apoy. Kukunin natin ang abo at ibabaon sa lugar kung saan nakuha ang mga gamit. Naku, medyo matatagalan pa yan kasi ang dami naming inilagay na kahoy. Ay, Sabi mo kasi tambakan ka eh. ayaw masunog ang mga isinumpang gamit eh. Manong, pwede kayang bawasan na ng kahoy para matapos na po ang apoy? Hindi. Lahat ng kahoy ay kasama sa ritual. Kaya hihintayin nating matupok lahat. Di bale. Kaya naming maghintay pa. Tsaka maganda naman dito kapag umaga na. Ilang oras din kaming nakaupo malapit sa siga habang hinihintay itong humupa. Ginamot uli ako ni Manong Cesar para tuluyang gumaling mula sa barang na pagpapahirap sa akin ng mambabarang. Hindi ko talaga sukat akalain na ang karanasan kong ito ay ang pinaka-nakakatakot pero pinakakakaiba sa lahat ng aking karanasan. Pero dahil dito, tumapang akong harapin ang mga pagsubok sa buhay. Paumaga na nang matupok ng apoy ang mga kahoy. Nasaksihan pa namin kung gaano talaga kaganda ang lugar na yon tuwing umaga. Masarap sa katawan ang banayad na sikat ng araw. Sa haba ng oras na hinintay namin ay nakatulog na sina Ana at Haris. Habang tulog pa ang dalawa, pinagtulungan namin ni Manong Cesar na kunin ang mga abo. Naghukay kami kung saan ko nahukay ang mga gamit ng mambabarang. Nilaliman pa namin ang hukay para magkasya ang lahat ng abo. Napakamot na lang ako ng ulo dahil napapagod na ako sa paghuhukay.
Doon ko lang nalaman na naparami talaga ang mga kahoy na iginatong ng dalawa dahil ang dami ng abo na ibinaon namin ni Manong Cesar. Pagkatapos naming ibaon ng abo ay muli siyang nagsagawa ng ritual para wala ng taong mahatak ng enerhiya mula sa hukay na yon. Nagpahinga kami saglit para mapawi ang pagod bago ginising ang dalawa. Bago umuwi ay nagyayapa si Ana na maligo saglit sa dagat. Dahil doon ay nagpasya na rin kaming maligo dahil totoong masarap ang tubig sa dagat kapag papasikat pa lang ang araw. Pagkatapos naming maligo ay dumaan muna kami sa bahay. Saktong nakatayo si Papa sa may pintuan na para bang hinihintay kami. Nang makita kami ay mabilis siyang sumalubong. Ano? Kumusta? Tapos na po, Tito. Natalo na namin ng mambabarang. Kasama ka ba? Ang alam ko, umiyak ka lang tapos nakatulog. Parang ikaw pa ang masaya. Hoy, kahit takot ako, hindi naman ako nang iwan ano. Tama na yan. Pumasok muna kayo sa loob at nagluto ako ng masarap na almusal. Yon! Talaga pong nakakagutom ang ginawa namin, Tito. Tara na, pasok na tayo sa loob. Ayos ka lang ba, anak? Hindi ka ba nasaktan? Hindi po, Papa. Matapang po ako eh. Tsaka dahil po yun sa paggabay ni Manong Cesar. Marami pong salamat sa tulong nyo. Wala yun. Tungkulin ko yun bilang albularyo. Pero ang anak mo, talagang matapang siya. Hindi siya natalo ng mambabarang dahil may mabuti siyang puso. Aba, dapat lang. Kasi ako ang nagpalaki sa kanya. Ay, hindi nga po ako tumangkad eh. Iba naman yun. Tara na sa loob, baka maubusan pa kayo ng dalawa. Manong, mag-almusal ho muna tayo. Abay, hindi ko tatanggihan yan. Ilang buwan na rin ang nakalipas mula nang mangyari yon at wala nang mambabarang na nagbalik. Bumalik ang buhay namin sa normal. Balik trabaho na uli kami at mula nang mangyari yon, matagal bago uli nasundan ang pagkikita namin. Sa tuwing may bakasyon kasi kami sa trabaho, ay sa amin nagpupunta ang mga kaibigan ko. Kasi maraming pwedeng pasyalan sa lugar namin. Kahit alam nilang mula ako sa angkan ng mga mambabarang, hindi nila ako iniwan. Hindi sila natakot sa amin. Kahit na dati ay natatakot sila sa lola ko. Tahimik kasi si Lola at palagi lang siya sa loob ng bahay eh. Hindi siya nakikipagkwentuhan kapag may bisita. Nagtatago lang siya sa kanyang kwarto at lumalabas kapag umalis na ang bisita. Kaya minsan ay nagbibiro na lang ang mga kaibigan ko na talagang naniniwala daw sila na may lahi akong mambabarang dahil sa pagkamisteryosa ni Lola. Pero ang totoo po nun, si Lola mahiyain lang talaga siya. Ang sabi pa nga ni Papa, ilang beses nang tinanggihan ni Lola ang alok sa kanya na manahin ang libro ng aming angkan. Pero sa ibang kamag-anak daw po namin ay meron nang nagsasagawa ng pambabarang dahil sila ang nagmana ng libro. Hindi ko na po nakilala pa ang mga kamag-anak naming yun dahil ang sabi ni Papa mula nang tanggapin ang libro ay nagpakalayo-layo na sila. Ang natutunan kong aral sa aking karanasan, kapag mabuti ang puso mo at alam mo ang tama, hinding-hindi ka matatalo ng puwersa ng kadiliman. Kahit sa anong angkan ka pa nang galing, dapat alam mo kung aling daan patungo sa liwanag. Naway nagustuhan nyo ang aking ibinahaging kwento. Hanggang sa muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.